Good morning po. Good morning, ma'am. Thank you po sa pagpayag sa panayam ngayong umaga. Secretary, ngayon nga po, pang-apat na linggo na, kung tama yung bilang ko, na ang nagtatakda po ng presyo for the fuel prices ay ang Department of Energy. For this week, halos 3 piso po sa diesel, tapos naman po sa gasolina, for diesel po, halos 3 piso, sa gasolina 1 peso and 21 centavos. Secretary, para lang po mas malinaw, saan po ulit galing itong presyohan na ito? Bakit po naging ganito yung presyo natin for this week? So, kinukuha yan sa average ng last week. So, 5 araw, average namin kung magkano yung bentahan internationally. Kasi nakaano naman yan parang ano yan it's common knowledge sa lahat yan kung magkano yung current price internationally sa market yan. Tapos, dadagdag yan yung kung anong average ng freight, mga insurance, mga ganun. No? So, kukunin namin yan, tapos kukumpara namin sa previous week, the week before last week. Tapos kung anong difference, yun yung adjustment. So, eto po yung calculation po ng bureau namin, ng DOE, kung magkano yung ang difference nung last 2 weeks. So, kung umakyat, didagdag siya. So, eto po nare-reflect po ngayon Tuesday. Pero ngayon daw po may status review ang Department of Energy dito po sa current policy nyo na mandated fuel price Opo. adjustments. Meron pong panawagan yung ilang oil firms. Ano po mismo yung kanilang panawagan at ano na po ang status ng review na ito? Kasi po, di ba kami na yung nagdidikta kung magkano dapat increase mo or Mm. decrease mo. So dati, nung hindi namin ginagawa to, nagkakaiba talaga sila. Iba mas malaki, iba mas maliit. So, depende din kasi yan sa laki ng company, kung sino kinukunan na ng fuel, kung saan nila kinukuha. So, meron mga companies na for them, medyo masyadong maliit yung increase na dinikta namin, or may iba sumusunod naman. So, sa ngayon po, nire-review namin para hindi rin hindi rin palugi yung negosyo nila kasi ayaw din natin magsara no. Pero at the same time, balancing act yun. Pinoprotectionan din namin yung consumers na kung anong charge, yun na yung tama. So, sinustudy po namin kung ano po yung mga difference po, bakit po magkakaiba yung presyo nila, para makuha namin kung ano talaga yung totoo, ano yung bang dapat i-impose. So, nire-review namin yan para hindi rin fair sa mga tao at saka fair din sa mga oil companies. So, we're reviewing that kasi ngayon nakikita na natin medyo kumakalma na. Hindi na natin nakikita yung 20 pesos increase, Mhm. mga ganun na dati. So, baka nandito na tayo, lumalapit na tayo kung ano dapat yung presyo. So, dahil kumakalma din, kasi originally, bago pa ito mag-emergency, wala naman talagang powers ang DOE para mag-impose dito. Ngayon lang ito kaya may declaration of energy emergency. So, we're trying to adjust na kung ano na ba talaga dapat ang mas bagay ngayon after 4 weeks of controlling the price. Oo. Secretary, puntahan ko lang yung sinabi niyo po. May mga oil firms Tapa. nga po na humihingi na i-review niyo ito. Una muna, ano po ba ito? Big three companies po ba ito o yung mas mga small-time players? And gaano po Yung mas, katagal? Sige po. yung mas maliit. Yung Big Three naman, alam mo pag Big Three kasi medyo mga listed companies yan. Very, very transparent yung mga paano sila nagka-calculate. So, mga hindi naman Big Three yun. Kasi klaro sa, minsan nga, pag nakita niyo yung petrol, mas mababa pa nga sa lahat. Oo. So, mga listed companies to So, Oo. mas transparent yan. So, pero yung iba, iba-iba kasi yung structure ng company. Iba, mga family business. Yung iba, medyo malaking negosyo. Or yung iba, maliit. So, nagkakaiba-iba sila. So, we'll review lang for the next few days po. So small-time players lang po to. Sa big three, wala po silang problema dun sa mandated fuel price adjustment. Wala naman. Actually, yung iba nga, hindi ko Caltex pa yun or Shell, nag-rollback pa nga sila, ang mga hindi naman maliit yung mga iba, mas maliit lang kaysa sa pinakamalaking tatlo. Oo. Secretary, ito pong review na ginagawa ninyo, may timeline po ba ito kung kailan po kayo magdedesisyon? Kung ito ba luluwagan Ah, for small-time players or itutuloy pa rin? yes Paano po? ma'am. Yes ma'am. Actually, I was planning sana na pwede namin ma-impose na by today. Kaya lang,
iniipon pa namin yung documents para ma-review namin kung ano bang tama. Saka para ano rin, transparent, no? We've been very transparent naman with the price. So gusto lang namin makita talaga ng maayos kung paano nila compute, kung payag kami or hindi, no? So hopefully within, no, for sure within the week kasi next week dapat ma-adjust na namin. Oo. So, paano po ang mangyayari kung sakali mang pagbibigyan po natin itong small-time players? Sila na po? Sila nang magdedesisyon dun sa magiging pagtaas o pagbaba ng presyo? Wala pa naman kaming decision yan kasi kailangan namin makita talaga kung ano ba yung mga rason nila kung bakit magkakaiba. No? But we will continue with exercising yung emergency powers na binigay sa amin ng Presidente na habang may emergency pa, we will closely monitor po na hindi naman talaga sabi natin na hindi disadvantage yung mga consumers. So kailangan we will check and we will decide siguro within the week. Hindi ko lang masabi kung ano yung rules kasi we decide as a team, no? So pero yun po, ang review lang kasi ang ngayon kasi yung rules kasi pag nagsabing DOE na 2 pesos ang increase, hindi ka na pwedeng lumampas diyan. Hindi Oo, pwedeng more than 2, 'di ba? dapat sumunod. So, dapat sumunod. So ngayon, kailangan lang i-recalibrate ng konti. Bigyan lang sila ng leeway ng konti. Pero paano siya i-impose? We'll tell you within the week siguro. Matatapos namin yan. Okay, so ang malinaw, hindi pa sigurado kung kapag naging pabor yung desisyon po sa small-time players na sila lang ang magde-decide. Kumbaga, meron pa rin itong meron pa ring meron pa ring pag-check yung DOE sa magiging presyohan with small-time players pero mas flexible lang po kayo sa kanila para di sila malugi. Dapat lang kailangan pa rin bantayan pa rin ng DOE kasi alam mo hindi lang naman kasi presyo ng oil to affected na yung mga transportation natin, yung yung mga agricultural products natin, inflation. So kailangan talaga i-balance yan kasi hindi lang to na presyo ng langis, it affects the whole economy. So kailangan talaga well coordinated siya. Tsaka yung tama lang. Oo. So this week po yan lalabas? Is it going to be a new department order? Paano po yun? We advisory lang siguro ng department. Pero ang in-announce namin kahapon, yun na yung for this week kung mag-decide kami this week, next week din yung implementation. Next week na. Week on week naman. So, yung in-announce namin ng mga amounts ng increase this week, yun na yun. 2.21 ba yun? Hindi ko maalala. Basta little more than 2 pesos ang increase ng diesel. Oo nga po. Dito po sa diesel, it's 1.21, I'm sorry, 2.82 sa diesel and then 1.21 po sa gasolina. Kumusta po ang supply po natin ngayon ng crudo? Apang ilang araw po ito, Secretary? Yung supply natin 45 days. It's 5 days lower than last week. Di naman to alarming. Kasi marami na tayong alam na source, no? Siguro, na rin to, baka nag-increase ng natin Parang naganahan yung mga tao gumamit ng kotse nila, no? Lumaming ang traffic sa EDSA. Pero at the same time, siguro yun nga, yung epekto din ng price control namin na yung ibang companies, nagko-control na rin ng purchases nila. So, babalansahin natin yon. Hindi naman alarming yan kasi pwede naman bumili yung gobyerno o yung mga oil companies sa mga neighboring countries natin. At within 1 week naman darating yun. Okay, hindi naman po alarming even if 5 days na mas mababa po compared dun sa normal supply natin. Pero Secretary, saan na po ba tayong bansa kumukuha ngayon? Doon pa rin po ba? Same pa rin po ba sa dati? Yung gobyerno po hindi pa bumibili pa ng bago kasi tayo ang dami-dami natin mga almost 2 million barrels yung naka-stock, hindi namin yan pinapa-release kasi protection natin yan 'di ba? Parang stockpiling natin just in case kasi hindi pa naman tapos yung gera. Pero yung mga oil companies natin dito rin they have traders dito sa Asia or even na mga international traders. Itong mga traders nakakakuha sa iba't ibang bansa, China included, pareha pa rin, Thailand, China, may Japan pa, iba-iba rin siya ng mga Southeast Asian countries. Tsaka meron din iba na kumukuha din sa mga US, South America.
Tsaka Canada pala, meron din kumuha sa Oo. Canada. Secretary, sa susunod na linggo, anong pagtingin natin dito? Tataas po ba ulit o may pagbaba na? Hindi ko pa maano kasi ano pa lang, Tuesday pa lang ngayon eh. 5 days mula Monday hanggang Friday po yung averaging natin. So kailangan ko yung datos ng 5 araw para makuha yung trend. Siguro pag mga Thursday na makikita nyo na yung trend ng international market at yun makikita na natin kung saan papunta yung presyo. Ano. Pero as of Tuesday, hindi ko pa ma-predict eh. Baka Oh. maling-mali ako eh. Sige po, antabayanan na lang namin yan. Puntahan ko lang po Opo, opo. ito isa pang mainit na usapin po ngayon, itong rotational brownouts. Dito sa Metro Manila, mas kalmado na po kaya nitong mga nakaraang 2 araw. Pero sa Visayas, tuloy pa rin po yung rotational brownouts nila. Gaano po ba kaseryoso itong matagal ng problema sa power supply po natin ngayon? And kanina kausap lang po namin ng ERC. Kayo po mismo, nakita namin yung inyong post secretary, NGCP po ang isa sa mga itinuturo ng DOE na dahilan dito po sa rotational brownouts natin. Paliwanag lang po natin sa publiko ngayon, bakit po para sa inyo talagang si NGCP ang dapat managot dito? Alam niyo, bago naman ito nangyari nung Wednesday, hindi naman ganito kasama, ano? Nangyari kasi ibig sabihin, normal naman yung operations, normal yung ating mga power supply, yung ating electricity, wala namang rotational brownouts dito sa Metro Manila. Nangyari nung Wednesday, pagkatapos ng Wednesday na yun, nagkasunod-sunod na, red alert, yellow alert, no? Nagkaka-rotational na siya. Kasi po, naputol po yung grid natin doon eh. Yung nagko-connect sa mga malalaki nating mga power plants na siguro nung nangyari ng Wednesday, nag-down ka agad. Bakit nag-down? Kasi na-disconnect yung grid eh. So hindi na siya makakonect papuntang Manila yung electricity na pinoproduce ng power plants natin. Mga 4,000 din yan ng megawatts. Mga 10 to 15% of Luzon consumption. So nangyari dahil hindi na makabato ng kahit paandarin mo pa yung power plant, hindi siya makakapadala sa Metro Manila. So naputol kasi. So nangyari, namatay na rin yung mga power plants natin kasi pag hindi makabato, mag-off din yan automatically eh. Kasi nasira ng iba. So mula doon, 4,000 yung tanggal, hindi siya makabato sa Metro Manila hanggang a few days later pa kasi nasira nga yung mga power plants natin, inayos pa nila dahil biglaan na cut. So, nawala po 10 to 15% ang supply natin. So nagka-yellow alert dito sa Metro Manila. Ang problema pa dyan, hindi lang dahil nasira yung power plants natin, dahil sa na-cut off yung grid, hindi na makabato yung Luzon papuntang Visayas. Kasi yung Visayas kasi nagpapadala ng power din. May sobra tayo dito sa Luzon eh. Visayas, hindi na tayo makabato mga 250 megawatts. So, nag-domino effect na siya. Saan nanggaling lahat ng problema doon? Nung Wednesday, nung naputol po yung connection ng transmission natin doon. 2 linya pa, hindi lang isa. 500 kV na linya natin. Yun po yung umpisa ng problema. So, until now, this is the 7th day already, or 6th day, hindi pa po napapadala po ang official explanation po. Bakit po naputol yan yung linya na yan? We just need explanation. Kung mali nila, di mali nila. Pero kung hindi, then that's taken into consideration. But we need an explanation, and we've been insisting on that for the past few days. Actually, sa totoo lang, dapat yan a few minutes after an interruption na major na ganyan, dapat nagre-report na kagad sa amin yan. Ang sinasabi dito ni Secretary Chia, naputol yung serbisyo hindi ng planta kung hindi nung transmission line, di po ba? Opo, Okay. totoo yan daw. Okay. 2 linya pa kasi na-connected yan 2 eh. Yes, yes, Dalawa ma'am. dapat yung connection. Pag naputol yung isa, meron ka pang isa. Pero nangyari ng Wednesday, 2 sila naputol. Opo. Ngayon po, itong binabanggit po ni Ma'am ay ito ho yung 500 kV line ng Ilihan Dasmariñas Transmission Line. Ano po? Ito yung sinasabi Tsaka po yung ninyo. Opo. Tsaka yung Tayabas, yung Opo, isa pa, yes, papuntang Bicol. Okay. Nung ito po ay nawala sa kanila pong serbisyo, ilang oras po ito bago nakabalik? I think within less than 24 hours na naibalik naman. Ang problema doon, kay Ted, is
nasira dahil walang notice, nasira kaagad yung mga power plants natin. Kasi pag biglaan mo yan i-off, Yes, ma'am. nasisira siya. It took them days kasi kumuha pa sila ng parts, may inayos pa sila. Yes, ma'am. So, it took them days to come back. Yes, ma'am. Opo. Sige. So, ang ERC kasi ngayon, nagsasagawa din po daw ng sariling investigasyon and pinagpapaliwanag po ang lahat, no? Sabi po ng ERC, nakapagpaliwanag na sa kanila yung pong NGCP. Sa inyo po, wala pang paliwanag hanggang ngayon? Kahapon kagabi, actually, nag-uusap kami ng ERC. Deadline kasi kahapon. Siguro nakuha na nila kagabi, ano? Hindi pa napapasa sa amin ng ERC yung explanation. As of this morning, yun nga, aga ko pa tinitext yung pero sobrang siguro ang aga. So, I'll wait for the official copy na ipadala sa amin. Pero, yun nga, hindi pa umaabot po sa DOE. Okay. Ma'am, siguro po, no, talagang dapat magpaliwanag dito ang NGCP. Pero, kung atin po naman pakikinggan ang kanilang panig, by the way, kami po'y natawag sa kanila for several times na para po sa panayam, pero lagi pong busy ang kanilang spokesperson. If you notice po, halos lahat ng patalastas ng NGCP sinasabi na wala naman kaming problema. The grid is ready. Ang amin lang pong problema ay yung pong reliable and stable baseload power plants na dapat maitayo sa right places. Yan po ang kailangan. Kaya daw nga po mayroon pong mga gantong alert dahil nga sa kakulangan ng supply. Short answer please, ma'am. Una pa silang magsisi sa mga baseload natin. Ang first cause was the cutting of the na cut yung grid natin. Yun yung primary cause talaga. Yes, Hindi ma'am. naman tama yan na walang supply na meron Actually, sa totoo lang, maraming power plants naghihintay na i-connect nila Pero naluluging yung iba kasi walang kita na ready na sana silang magbato. So, I can explain that a very long time. Alam niyo naman, matagal ko na itong, kahit hindi pa ako secretary, talagang issue ko to But those are, na yan, parang ginagawa na ng chicken and egg pero talaga doon punot dulo noon yung grid talaga na nasira. Opo, pero inaamin din po naman ng ERC na nagkukulang sila. Para po naman sa NGCP din, doon nga daw sa pagtatayo ng mga bagong pag-aayos ng linya, pagtatayo ng bagong linya kasi nga doon sa rate na hinihingi, di ba, para sa return of investment, etc. Inaamin po ng ERC yon. Isa sa mga nagpapabagal sa investment and development. So sa puntong yon, at least inaamin ng ERC yung mga pagkukulang daw noon, ngayon naghahabol sila. Kayo ho ba sa DOE wala kayong pagkukulang dito? Kasi ang regulator kasi ng transmission and all power players talaga is ELCS. Siya yung parang police nila. Now, kami po yung nagbibigay ng policies. So it's really ERC that ang main issues ng NGCP ang right of way nila, ERC approval, mga ganun po. Pero marami din silang merong pong right of way tsaka merong ERC approval na hindi pa rin napapatayo. Yes, ma'am. O yun nga po, no. Kaya po ako natatanong kung walang pagkukulang po dito ang DOE sa punto po naman din ng kasi meron po mga planta. Labas na po ito, no, dito po sa nangyaring problema sa linya ng NGCP na nagsabay-sabay din po na unscheduled na shutdown. So basically din po, hindi maitatanggi, ma'am, na lumalaki ang demand ng mga Pilipino sa kuryente at kailangan talaga na magtayo ng mga bagong planta. Alam namin po na kayo po ngayon ay agresibo para nga sa mga renewable energy projects na ito. Pero we have to understand, ma'am, na hindi naman ito nabibili nga sa 7-Eleven, di po ba? No, it will take years bago ka makapagtayo nito. How can we solve the problem now kung ating sinasabing solusyon mangyayari pa 5 years from now? So sa inyo ho sa DOE, ma'am, meron ba kayong pagkukulang ng estado dito? Kung meron man sa panig po ng DOE, kung wala ho, ay tatanggapin po namin yon. Yeah, ang talaga dyan is proper planning, Ted. So meron naman talagang papasok. Marami tayong planta na bago. And most of that go through the process na rin, ERC, NGCP clearance, mga ganun. So marami naman silang papasok.
tama ka, yung renewable is actually the fastest. Ang solar farm, mga 6 na buwan yan pwede yung patayo. Ang kailangan natin is more on the base load. Meron po kaming, may mga base load tayong papasok ngayon. Ang timing ang hindi tama. Halimbawa, yung sa Cebu na patayo, mga 27 or 2027 pa siya papasok. So, yun nga, kailangan sana yan 26. So, naghahabol tayo. These are not things that you can do in 1 year or 2 years as secretary. Pero kailangan lang talaga i-push lang ng push. So ngayon po, kahit po yung mga gas natin, pinupush din natin magpatayo. Meron tayong magpapatayo, pero 2028 pa siya. So, talaga to, talagang pinipilit yung base load na magpatayo. Kasi alam naman natin na hindi lang pwede na solar lang tayo kasi Yes, pag ma'am. walang araw, wala tayong power. So, we're fixing the mix. Dagdagan yung battery, dagdagan yung ang gas, mga ganun po. May mga papasok po this year and next year po. Okay. Pero yan po, Ted, is in our Philippine Energy Plan, in which part of that is also the transmission development Yes, plan. ma'am. Yes, ma'am. Yun nga po. Ma'am, ito ho na naman po ang Kongreso, no? Magpapatawag ho na naman po ng investigasyon. As always, no? Pero kayo ho, ma'am, sa DOE, wala ba kayong balak na upuan ito with NGCP? Magharap-harap na po kayo. After all, isa lang ho naman supposed to be ang inyong mission Di po ba? Kasi ang hirap po Tama nito po na kayo. ang hirap po Tama nito. po kayo. Tama po Itong, kayo. itong In fact, turuan tayo ng turuan I mean, ma'am, di po ba? Itong problemang ito, bata pa po tayo. Ito na ang problema. Ngayon po ma'am, pare-pareho tayong tumatanda. Ito pa rin ang problema natin Yes, sir. Yes, sir. We have like a monthly, we have a committee just for NGCP issues, and we meet with them. We meet with them, we coordinate, and many of the projects na dinadala namin sa NGCP na may issue about transmission, marami namang naaayos. Marami ding hindi naaayos. This is part of their obligation as a franchise holder. Ang ano dyan is ayoko lang na magtuturo din yung NGP na si supply yan or si DOE yan yung gano'n. So the transmission company should not be the one to determine dapat magpatayo ka ng supply ng generation company. Is for DOE to look at the whole picture So sa aming assessment, wala namang pagkukulang yung produce ng power as of that Wednesday Kaya lang inunahan na supply daw yung problema kaya nag-cut off. Hindi naman tama yan. Okay, sige. So ma'am, assuming nga po na ito nga po yung pangyayari kaninyo, itong dahilan kung bakit po nagsanga-sanga na yung problemang ito, meron ho bang power ang DOE o ano ba ito, ERC power na i-penalize ang NGCP for the tripping of their 500 kilovolts line? Yes po, yung ERC po, hindi po yung DOE. Okay. Because they are franchise holders and ang rule nila is under the franchise and then under EPIRA. So under EPIRA, yung regulator nila is ERC. Opo. Yan ho mga penalty na yan. Ano po yan, ma'am? Paano nako-compute yan kung magkano babayaran? Ito ho ay penalty in cash. Hindi ko lang alam masyado kung paano na-compute. Pero meron yung prescribed penalties under ERC for every violation, mga ganun yan. So, I think last year, but nag-impose na rin sila. Pero hindi yun naman, ang ano dyan is hindi ganun kalaki. Opo. O sige ma'am, so kami po ay looking forward na maayos-ayos na po itong problema ho natin sa mga alert na ito at wala na po makaranas pa po ng brownout. Meron pang alert sa Visayas kasi Yes, ma'am. talagang mainit at malaking konsumo at limited lang ma-export ng Luzon. But yellow alert means sana po maka-save pa rin tayo ng power. Kaya nga po, babalik tayo dun sa kwento na storya na sa Visayas, kulang ng supply, kaya supporting ang supply sa Luzon, di po ba? Ganun yun. Opo. Oo. Kulang talaga. Ang kulang sa, like you mentioned earlier, Ted,
kulang talaga sa Visayas yung base load. Kaya yun talaga yung primary na pinupush namin na dapat si Visayas may base load siya. May papasok na coal, may papasok din na gas. Pero mga 2 years pa siguro matatapos yung mga project. Ayun nga po. So diyan na naman papasok ang NGCP. Oy, nakita mo, inaamin na ng DOE, kulang sa supply sa Visayas. Di ba? Correct. I mean, we've always been clear on that, kaya nagpo-push kami ng Visayas. Opo. Pero the problem of Luzon, yung ilang oras na blackout natin dito, was not because of lack of supply, Ted. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We understand. Opo. Ma'am, yung po, ma'am, klaro na po yun. Klaro na po yun. Opo. Opo. Sige. Salamat. Yeah. Opo. And Thank you. belated happy birthday, ma'am. Opo. Ay, ako. Tama na. Day 5 na yun. Tapos na. Salamat po, Secretary. Thank you. Thank you, Ted. Thank you. Salamat. Okay, thank you. Yun. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.